Hey guys! Good morning! Nandito ulit ako sa park. Ito na talaga yung aking routine everyday. Everyday sa park kahit malamig. And today is -1 yung weather today. And ayan, as usual, pasyal lang tayo ng dog. Yep. Patuloy pa rin ang aking pagtitraining sa aso namin. And hopefully this is gonna work para hindi na siya maging masyadong hyper. Meron ba kayong mga techniques dyan or suggestion paano bawasan yung pagka-hyper ng dog? Kasi nagkaka-problem kami sa kanya. Sobrang hyper niya. And hindi na rin ako masyadong magbablog dito sa park nito since napasyal ko na kayo here. Mag-i-intro na lang ako. And yan, patuloy pa rin tayo sa pagbablog sa ating New Year's resolution. At sana mapanindigan talaga to. One vlog every week. Yep. And oh my god, next month, birthday ko na. And 33 years old na ako. Grabe, ang tanda ko na. Pero share ko lang dito, no? Kapag nasa grocery restaurant kami ni Sterling. For example, sa grocery, bibili kami ng alak. Lagi ako inihingan ng ID kasi mukha daw akong bata. And sa restaurant din, ganun din. Kapag order ako ng mga drinks na may alcohol, ganun din yung ginagawa nila. Naghihingi ng ID sa akin. So, tinatry ko naman maging mature looking. Nagpa-short hair na nga ako eh. Para mas mukhang matured. Pero wala talaga. Hindi siya nag-work. Siguro dahil payat ako. And halos lahat ng tao dito ay malalaki. So pag nakakita sila ng payat na ganto na Asian, or talaga nasa blood na nating Asian yung pagiging young looking, charot, talagang young looking, no? Meron akong mga deliveries later ng mga pinag-order ko sa Zara. So papakita ko na lang sa inyo, magkakaroon tayo ng Zara haul. So yearly ako namimili sa Zara kapag may mga sale sila, ganun. Parang ang laki ng ginastos ko this time, grabe. Umabot ng $300. Shit! Pero yung iba dun, ipangre-regalo, ipapadala sa Pilipinas. And then, ano po ba yung reason bakit ako namili sa Zara? Yung shoe size ko, ewan ko nung nangyari. Simula nung lumipat ako dito, dati lang yung size ko na shoes is 9.5. And then ngayon, naging size 10 na siya. Parang lumaki yung aking paa. Siguro sa mga kinakain ko here. So, yun lang guys. Update ko na lang kayo later. Wala na ako machika. And inihila na ako ng asong to. So, nagpapahinga lang ako dito. And nagpapaaraw. Andalang lang kasi ng araw dito. Kaya sinusulit ko na. And hindi na rin ako masyadong nag-vlog inside the forest and around the park kasi alam nyo na rin naman tong park na to. Kapag nagpunta na lang ako sa mga ibang parks, dun na lang ako magbibideo kasi hindi naman to nagbabago. I mean, nagbabago siya every season guys. Mas maganda doon ng spring and fall kasi nag-iiba yung kulay ng mga dahon ng mga puno dito. And maglalakad pa kami ng mga maybe 30 minutes. Then, uuwi na ako ng bahay. Hey guys! So, kumusta? This is the next day na ng vlog. Hindi na ako nakapag-vlog kagabi. Kasi madilim na sa bahay. I-haul ko sana yung mga in-order ko sa Zara. Kaso, naisip ko sobrang dilim, magiging low quality yung video. Though maganda naman tong camera sa low light. Yun nga lang, gusto ko kasi high quality yung mga content na gagawin ko this year. Kaya, ngayon ko na lang siya i-vlog pag uwi ng bahay. And kakatapos lang pala ng walk namin sa park. And hindi na ako nag-vlog dito guys kasi puro park na lang tong vlog na to. Oo. So, ayun guys, meron akong bagong challenge sa aking self. Ngayong araw na to ay naka 10k step tayo. 10,100 step. So, every time na pupunta ako ng park, I challenge myself to do 10k steps at least. Sana makaya natin. Medyo masakit sa legs pero ang sarap sa feeling ng paglalakad every day. So this is actually my day 3 na. Pero
Day 1 pa lang ng aking self-challenge. Charot, ano yun? Self-challenge? Ano ba? Challenge ko yung sarili ko to walk more, to exercise. Kasi kapag winter talaga guys, nakakulong lang ako sa bahay. Lalo na ngayon sa situation dito. Talagang bahay-bahay muna ako. Hindi muna ako naglalabas. So, I hope ma-fulfill natin itong challenge na to. Another New Year's resolution na naman, no? Hanggang kailan kaya to? Usually, hindi talaga natin natatapos tong mga balik alindog program. Lalo na dito ako sa US, guys. Grabe yung mga snacks and food dito. Nakaka-addict talaga. Tapos meron pa kami mga new discoveries sa Costco. Itatry ko rin yung... Hindi ko alam kung na-try ko na dito sa camera yung donut. Pero ang sarap niya guys, nakaka-addict. And bumili pa ako ng peach. Itatry ko rin siya guys. And let's see kung masarap ba siya or hindi. Yun lang guys, so update ko na lang kayo later kapag nasa bahay na ako. Mag-haul tayo ng mga pinag-order ko online. See you sa bahay! Hey guys! Nakauwi na pala ako ng bahay and nakalimutan kong i-share sa inyo. Kakatapos ko lang mag-lunch and nagdi-dessert na ako. Nasabi ko pala sa vlog, naalala ko, na i-share ko sa inyo itong nabili namin sa Costco. Para siyang mojako. Alam niyo yung mga nasa Philippine Bakery? Ganito yung itsura niya. Pero sa loob, meron siyang chocolate hazelnut. Nakaka-addict to guys. Nirecommend to ng sister ni Sterling. And napakasarap niya. Kung merong Costco dyan sa mga lugar nyo or SNR, baka available to. Ang sarap niya guys. And after ko palang kumain guys, mag-haul na ako. Puro haul na lang yung sinasabi ko dito. Di ko naman ginagawa. Lagi ako naaabala or low light, tinatamad na ako kasi ang dilim kasi dito sa bahay, konti lang yung window. Like, nandun lang sa sala, isa. Tapos yung dito, dati maliwanag tong part na do kasi nilagyan namin siya ng bubong. Para yung aso namin, meron siyang poop and pee area dito sa likod. Kasi yung state namin guys, laging umuulan, laging wet. Kaya yung mga ibang tao dito sa Amerika, ayaw nila sa state na to kasi laging wet, laging basa, and laging malamig, ganun. Ilang months lang yung summer dito, kaya pag summer, talagang yung mga tao lumalabas and excited na rin ako sa summer. Ngayon, alam ko na yung reason why sobrang excited sila magpasyal-pasyal. And excited na rin ako umuwi sa Pilipinas. Ngayon na-appreciate ko yung init and yung warm sa Philippines. Nakakamiss. So, eto na guys. Start na natin tong Zara haul. And meron din ako mga items dito from Amazon. Hindi ko na matandaan kung ano tong pinag-order kong mga to. And yung Zara order ko, hindi pa kompleto itong mga to. Meron pang darating in a few days. Pero start na tayo dito guys. Buksan natin tong box na to. Hindi ko alam guys kung nasabi ko na sa inyo na yearly ko to ginagawa. Meron kasi laging big sale yung Zara. And dun lang ako namimili sa Zara kapag sale. Kasi kapag hindi siya sale price, napakamahal ng items nila. For me ito na yung pinaka swak sa aking style. Dito ako lagi nakakabili ng mga damit na gusto kong style. Yung Zara talaga yung paborito kong brand. So, open na natin. Itong mga items na to guys, nasa 60 to 70% off ko nabili. Yung iba dito, parang 80% pa nga eh. So, good discount talaga siya. So, usually guys, ilang beses pa lang bumili online, siguro twice. Pero madalas pumupunta kami sa mga store. Sa Seattle pa. Nagde-drive pa kami doon ng 1 hour or minsan 1.5 hour kasi sa traffic. So, let's see. I'm excited kasi may mga bagong shoes dito. Mahilig din ako sa mga sapatos. So, let's see. Yung iba dito pang regalo, so hindi ko siya ipapakita sa video. Yung mga items lang na para sa akin. Yes! I'm so excited! Ito siya guys. Charan! Itong polo na to ay size medium. Wala pa akong gantong kulay na polo and nagustuhan ko yung combination of color niya. I'm so excited. Abangan nyo to sa mga vlog. For sure, isusuot ko to. Pero not this winter. Pang ano siya, parang pang summer. So, ang ganda niya! I love it! Okay, next item naman tayo. Jorts! So, nahihilig ako sa jorts, guys. Super comfy. And yung kinuha ko ay size 30 na kasi
Minsan pag size 28 yung binibili ko, sobrang liit niya. So this time, kumuha na ako ng size 30 para magbe-belt na lang ako. And then another shirt. Halos yung mga binili kong shirt dito is dark color and earth tone. Ito yung isa. Ang ganda niya. Yung texture. I love it. Perfecto. Perfecto pang summer. Magkano ba yung regular price nito? So, dati itong $59. I remember parang nasa $13, $15 ko na lang to nabili. Imagine guys, that's siyang $60. Etong shorts naman, dati din siyang $60. And then, etong other shirt na to, let's see the original price. Oh, $60 din to guys. Grabe yung discount na nakuha ko. Per items guys, hindi sila tataas ng $25 kasi finilter ko siya sa online para yung mga items ay below $25 lang. Ito naman guys, yung mga shoes. Oh my god, I'm so excited. Ang ganda! Etong mga shoes na to, I remember, hindi to tataas ng $20 guys. Imagine. Look at this. Ah! Ang ganda niya! Zara. And hindi siya white. Para siyang off-white. Oh my god, ang ganda nito. Ang cute. So, eto guys, binili ko siya para mag-match sa lahat ng outfit na to. Look at this. And then, pwede din siyang mag-match dito. Diba? Ang ganda. Okay, on to the other shoes. Ito naman yung partner niya. Para makita natin yung... Ang cute! And then, magkano ko to? This is $60 din, guys. And nabili ko lang siya ng less than 20. Or nasa 25 to. Or ganon. Oh my God, napakasulit nito. Ang ganda. Okay. Tingnan naman natin tong isa. Ang saya naman! Sobrang sulit na mga binili ko. Eto naman guys, wala pa akong gantong kulay na sapatos. And look at this! Yeah! Mahilig ako sa mga chunky, yung matataas yung heel. Kasi napaka-comfy kasi. Ang ganda niya! Dati itong $109 guys. And nakuha ko lang siya ng less than 25. Grabe! Less than $25 to guys. Ang ganda! See guys, etong lahat ng outfit na to ay pwedeng mag-match sa mga clothing. Yung mga shoes na binili ko ay pwedeng mag-match. So ganun ko siya pinili nung bumibili ako online. Grabe, ang gaganda! Ito yung dalawang shoes. On to the next box. Yes! Grabe, sobrang sulit. Sulit na sulit. Etong binili ko lahat to, total nito ay nasa $300. Pero yung iba pang gifts. So, tignan na natin tong isang box. Oh my God, nakaka-excite. Parang Christmas. Nakaka-excite. Ano kaya magiging reaction ni Sterling nito? Sabi niya, ang dami mo na namang damit. Well, anyway, wala akong masyadong damit dito sa US pa. So, collecting pa rin. Kailangan ko dito sa US ngayon is closet. Wala akong closet. Sa Pilipinas kasi may walk-in closet ako. Pero here wala. Halos 90% ng nandito, hindi ko siya pwedeng ipakita kasi ipangre-regalo ko tong mga to. Wow, ang cute niya! So, sa mga kapatid ko, if nanonood kayo, ang gaganda nito. And, of course, another one for me. Halos black, diba? Earth tone. Ito naman, oh my God, ang ganda ng quality. Pwede itong pang winter. Makapal siya. So, this is size medium, guys. And $60 din siya dito. Grabe ang mamahal ng mga nabili ko. Pero, di pa rin makapaniwala na less than $25 lang to. So, medium na to, guys. Ang ganda! So, bali yung mga gift na ipamimigay ko, guys. Ito sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron pang 4 na darating. Let's see kung isasama ko pa sa vlog and i-haul natin sila. And tignan ko muna tong mga items na binili ko sa Amazon since nag-video na rin ako. Akala ko nawala sila guys.
Ang dami kasi mga packages na nawawala dito. Merong mga naka-car, umiikot dito sa area namin. Nagnanakaw ng mga package. Dito kasi sa US, guys, yung mga in-order mo online, iiwanan lang yun sa harapan ng door, sa harapan ng gate nyo. Kaya etong mga magnanakaw ng mga packages, ang easy lang, dadakulutin lang nila and go na. So, kala ko na wala sila. Buti na lang, itinago nung delivery guy dun sa may sulok. So, ayan. Ito is, I don't know kung ano to. Pero buksan natin siya. Sobrang sayok sa mga na-order ko. Ay, ito pala yung aking ginagamit sa aking face. Yung cotton rounds. $12 lang to and ganyan na siya karami. 6 pieces na siya. Ano naman kaya ito? Okay, next one. Ay, ito yung binili ko sa aking dog. Kasi guys, last time na nasa park ako, napansin ko nilalamig yung aso. So, binilahan ko siya ng winter jacket. Ang bongga ng mga dogs dito, no? Talagang yung mga aso dito is inaalagaan ng mabuti. So, on to the next box, guys. Hindi ko na rin to maalala kung ano to. So, buksan natin siya. Parang Christmas kapag nagbubukas ng mga orders. So, eto naman yung isa. Ano lang to guys, Amazon. Mga gamit sa bahay to. Ah, okay. Naalala ko na siya. Eto yung lalagyan ng mga Q-tips and yung mga cotton rounds ko nga. Here. I-minatch ko siya sa aming bathroom cabinet. So, ganyan siya. So, yun guys. Yun lang ang ating Zara haul and nakapag-Amazon haul pa, no? And update ko na lang kayo guys kung meron pa tayong kaganapan today. Hey guys! Good morning! Today's Saturday and pupunta kami sa isang bagong park. Hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi wala naman kami masyadong ganap. So, sasama siya sa aking 10K step challenge. What? I have to walk that far? Hindi ko alam kung masusurvive niya to. Pero sanay naman kami mag-walk ng matagalan kapag nagta-travel kami. Halos the whole day kami naglalakad. So, very easy lang to sa kanya. And yeah, bagong park yung pupuntahan namin kaya magba-vlog ako. See you later na lang. Ito yung name ng park, guys. Ewan ko kung mababasa nyo, pero ayan siya. Welcome to Burfoot Park. Hey guys! New park. Bagong park to. Hindi ko pa to napuntahan. So yan, nagdo-drone si Sterling dyan. It is -1 guys. Merong big snowstorm. Pero sa ibang state siya. Dito sa amin, carry lang naman siya. -1 today. Malamig siya. Pero laban lang. Ilalaban ko tong walk 10K walk challenge a day. Or every time I'm in the park. I don't want to pressure myself then. Baka kasi di ko siya magawa. Basta kapag nasa labas ako, nagpunta ako ng park, gagawa tayo ng 10K step. And ang cute ng dog naming si Ernie. Naka-winter jacket siya. Hindi nyo mapapansin yung difference kasi halos parang forest lahat dito. Pero etong park na to, meron siyang beach. And yeah, tara lakad na tayo. And etong park na to, bandang Olympia siya. Parang ano lang to, 15-20 minutes away sa bahay namin. And yeah, lakad na tayo. Meron lang isang kotse dito. Tapos kami, walang masyadong tao. Ang cute ng dog. Ang cute ng naka-winter jacket siya dyan. At umihi pa talaga siya. Charis. And ayan si Sterling. For the drone ulit siya. And hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nakalimutan ko magsuot ng gloves. Wait lang ha. Park muna tayo here. Park talaga. Ano muna tayo here? Bitawan ko muna kayo dito. Magsusuot ako ng gloves. So, ito yung view natin. Nakalimutan ko magsuot ng gloves. Medyo nilalamig yung kamay ko. So, ito siya guys. Meron siyang pababa. Papunta sa dagat. Nakikita ko na dito yung tubig. Ito na yung situation ko ngayon. Yes! Naka-hood na ako kasi ang lamig sa tenga. Hindi ko sinuot yung beanie, yung bonnet. Kasi kala ko kaya ko yung lamig. Hindi pala.
-2 today. Mas malamig siya kaysa sa kahapon na lumabas tayo sa park. Mas malamig siya today. Oh my God, ang ganda. Wait lang. Ayun siya. Nasa gitna. I don't know if makikita nyo here, pero malapit na tayo. So, wow, merong beach. Kung pwede lang mag-swimming, no, sa mga dagat. Kaso yung mga dagat dito, sobrang lamig. Kung malapit lang to sa amin, araw-araw ako dito. Medyo may kalayuan kasi to, parang 20 minutes away siguro sa bahay namin. Di naman siya ganun kalayo, pero hindi pa ako nagde-drive ng ganun kalayo. Wait lang. Walang tawiran. Where are we gonna... ayun. Dito pala daw kami tatalon. Wait lang. Go, Ernie. Jump. Here. Jump. Wait, Ernie can't do... Ernie, follow me. Come. Ernie. Come here. Wait lang. Ayaw tumalon ng aso namin. Okay, dito na lang kami dadaan ng aso kasi ayaw niyang humakbang. So gusto niya yata yung mas challenging. Ano to? Ayaw niya kasing humakbang sa tubig. Ayan, kailangan ko pang magpunta dito sa mga puno-puno para lang makakakbang siya dito. Diyan. He got wet. Yay! And we're here. Nasa dagat na tayo, guys. Ang ganda. Nakakamiss yung dagat. Kaso yung dagat dito, di ka pwede mag-swimming. Malamig. Ang ganda. Wow. Ito siya, guys, oh. May bangin and nandun yung mga puno. Did I do okay picking a new place? Yeah. This is nice. It's beautiful. So, nandito na kami sa other side of the beach, guys. Ito yung itsura niya. Alam mo yung kagandahan ng mga park dito? Laging may toilet. Ayan, kahit nandito ka na sa pinaka-front ng dagat, lagi talaga siyang may restroom. And ito yung itsura niya ngayon, guys. Mas tumaas na yung ulap, kaya mas nakikita na yung dagat. And on the other side, hindi ko alam kung ano yung island na to. Pero ang ganda. Ayan, si Sterling nakikipagtsikahan doon. Tara na't puntahan natin siya. Ito, guys, I think ito na yung last area na pupuntahan namin. Medyo inihingal pa. Hindi ko pa na-check kung naka 10K steps na kami. Pero ang ganda, oh. Ayan siya. And then I don't know if you can see here. Wait lang, ayun dito siya. Yung bundok na may snow, hindi ko alam kung makikita nyo dito. Naka-wide lens kasi itong DJI Ultra, Go Ultra. Update ko na lang kayo later, guys, kung saan kami mapadpad ngayong araw na to. I don't know kung meron pa kaming ibang pupuntahan after dito. See you later. So, pahinga muna, guys. I-check ko lang kung nakailang steps na ako. Ang hirap mag-cellphone kapag naka-gloves. 1 hour, 6 minutes na akong naglalakad and yung distance natin is 1.6 miles. And tignan natin kung nakailang steps na. Ayun, naka 4,691 steps na. Hindi pa tayo nakakakalahati. So, laban. Go pa tayo. Okay, guys, we're going back up. Wait, Ernie, wait. Hey, jump! Jump! There you go. Let's go! Jump! Guys, pakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung mga puno dito. Bitawan ko yung camera here. Tatayo ako in front of the tree. I just want to show them how tall the tree is. Ganito siya kalaki, guys. Ang liit ko na lang, di ba? Here, guys, ito naman yung downtown Olympia. Ganda ng artwork ko, yung building. Marami ditong mga ganyan, mga gay flag. Ito naman yung mga itsura ng mga shops. So in the summer, Yeah. this is where the parade goes, this road. This side naman, guys, hindi ko alam kung makikita niyo siya, pero yung dating library, right? That's the old state capitol, and now it's the Department of Education. Oh, okay. And this tall building, that's Yeah. the first place I worked for a real job. Oh. I was in the top left-hand corner. And then that was where my dad worked. And then I worked at this bank for 5 years. And eto naman yung state capital, guys. Ayan, very European vibe yung itsura niya. Yeah, it looks like the buildings in Europe.
Ito yung itsura ng state capitol inside, guys. Meron siyang malaking dome. Ang ganda, no? Ayan siya. Hindi ko alam kung gumagana yung mic. Pero ang ganda niya inside. And yung floor niya, para siyang marble. Ano pong nakasulat dito? Tingnan nga natin. The seal of the state of Washington. So ayun siya, one more look. Naghihintay si na Sterling sa labas. Wow, ang ganda. Grabe. Kanina guys, nagtanong muna ako kung pwedeng mag-video. Kasi baka bawal. Ano kasi ito government area. So ito tayo, closer look ng dome. Wow, ang ganda niya. Sobrang taas. Ayun siya. Ang ganda. Okay, dito naman, merong mga Martin Luther King. Sino ba to? I have a dream. Charot, hindi ko siya kilala. Medyo nahiya tayo ng daming tourists. Tara, nababa na tayo. Nakakahiya. Wala kasi Sterling, wala akong kasama mag-vlog. So, labas na tayo. Ito naman yung labas ng Capitol, guys. Ang ganda dito, grabe. Wow, ang ganda. Ay, merong fountain doon. Punta tayo doon. Punta tayo sa may fountain. Ang ganda, ang cute. Grabe. Grabe, hindi pa rin ako, alam nyo minsan, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na ako sa Amerika. Kasi lagi lang ako nasa bahay. So, kapag nasa labas ako, dun ko lang nararamdaman talaga, ay shit, nandito na talaga ako sa Amerika. Grabe, thank you Lord. You know, minsan naiisip ko ang sad ko dito, pero dapat pala mas maging grateful ako kasi I get to experience this. Hindi lahat ng Pilipino na experience yung ganito. Ang hirap kumuha ng visa dito sa US, and alam nyo yung nandito na ako. Nandito ako ngayon, and halos magwa 1 year na ako dito sa US, guys. Bakit ako malulungkot? Dapat ako maging masaya. I'm so grateful, I'm so happy na meron akong gantong opportunity na makita tong lugar na to. I hope one day, kahit isa lang sa aking mga family member, mabisita nila ako dito and ma-share ko tong lugar na to sa kanila. Grabe, ang ganda. Hello. Hello. Let's go. So, eto siya guys. Ang ganda. Grabe, nakakaiyak. Ayun siya guys. Merong fountain dun sa likod ko. So guys, sumupo lang ako dito sa harapan ng fountain. Ine-enjoy ko lang yung view. Malapit lang to sa bahay pero madalang lang kami magpunta dito. This is close to our house but we don't really go here. It's nice out here. I'm si Sterling. I used to live 5 blocks from here. I know, you showed me your house before. Ang ganda. So, etong area na to guys ay mga government buildings. Ayan siya. Ewan ko kay Sterling, hindi niya ako dinadala dito. Ang ganda dito. Why you don't take me here? It's so nice. I'm taking you here now. Yeah, why just now? It's been like 1 year now here. Ang sarap ng sinag ng araw. Tapos malamig yung hangin. Political things happen around here, so you gotta come along. It's quiet. Okay. Because it's icy in here. No, because it's the state capital. Ice. Oh, It's icy It's in icy. here. Okay, ay may mga flag dito. Nandito kaya yung Philippines. Korea's here. I see India. Ayun yung mga flag ko. Wait. Ayun! There's a Philippine flag! Ernie, are you happy? Concrete jungle. I call this the Concrete jungle to guys. Para siyang maze. What is that place in the Manila? Ano kasi yung lugar sa Manila? Parang ganito siya. Yeah, Intramuros. Parang Intramuros vibe yung eksena dito. So this area guys, what do you call this? A memorial? Yeah, this is the Vietnam, or no, Korea maybe memorial. Korean memorial.
Okay. Korean War. And dito guys, merong Philippine flag siya. Nakita ko siya kanina. Ayun! Ito yung Philippine flag. Ayun siya. Philippines! Pangatlong park na to. Ayan. Pagod na daw si Sterling kaya uuwi na kami. So, eto guys, merong malit na waterfalls dito sa baba. Ayun siya. May yellow siya guys, oh, frozen. And nakikita nyo yung ano, yung rainbow. Oh my God, nag-yellow siya. So wait lang, wait. Ernie, don't. Hinihila ako ng aso and nag-yellow tong hagdan. And here you go. Another view. Grabe oh. Nag-yellow tong mga nasa side. Ang ganda ng view na to. Napakaganda ng park na to guys. Ayan siya. Sabi ni Sterling sa akin, kapag salmon season, meron mga salmon na nagsuswim dito. Nagpunta na rin ako dito before and etong lugar na to guys, dinonate lang to ng pamilyang to. That is siyang old brewery. Ganun. Ayan yung mga dating may-ari. And dinonate lang to sa city. Bago kami umuwi guys, punta muna kami dito sa butcher shop na to. Gusto kasi bumili ng pork na may skin. Ang hirap hanapin dito sa amin banda yung mga pork na may skin. So, done muna kami dito. I think this is the one I'm looking. Look at that. Boneless pork chops. I think meron tong skin. Yan siguro yung bibilin. Yeah, I want with is that a skin? Couple of those. Right? Only $2 each. So I'm gonna get some pork with skin. Although they have pork tenderloin. $2 lang Or siya. the pork chop. So guys, this is my fourth park na of the day para lang ma-reach etong 10k steps. Si Sterling umuwi na siya. Hindi na niya kinaya kasi pagod na daw siya. And magluluto na lang siya ng lunch. 2 p.m. na guys. Ang dami naming pinuntahan today. Pero gusto ko talagang i-continue yung pag-reach ng 10k steps. So guys, nakauwi na kami ng bahay and nagluto si Sterling ng mushroom soup na may Korean rice cake. Medyo spicy siya and nilagay namin yung leftover steak namin kagabi. And I don't know kung pinakita ko na ba sa inyo guys kung nakailang walk kami today. So wait, check natin. So naka 11,875. Na-reach natin yung goal ng 10k a day. So tomorrow is Sunday. Pahinga tomorrow. And right now, nag-e-edit ako. Eto. Ayan siya. Medyo mahaba yung mga clips. So, mag-e-edit muna ako guys. Dito ko natatapusin ang video na to. Thank you guys for watching and see you on my next one. Bye-bye!